May isang tao na lihim na ayaw talaga pong makawala ang ating dating presidente. Kaya lahat ginagawa niya, oh, may mga patalim. Para po sa mga humihingi ng update para po sa ating dating presidente na kilalang kilala bilang Tatay Digong, ang Duterte na nakita ng tarot na talagang magbibigay ng isang history, tatatak sa history ng Pilipinas. Ito po ngayon ang ating update. Ito po ay mga request ha. Ipakita mo sa akin tarot kung ano ang mangyayari sa ating dating presidente Digong, alias Digong, at kung ano pa ang mga susunod na mangyayari. Ayan po ha. I-ready siya, ano ko na lang po, ayan. Okay, ito po. Yan, tandaan nyo po, ito po ay tarot lamang for entertainment use. Ang pagbasa ko po ng tarot, kay baliktad po, kay hindi, pag tunay po kayong psychic, ito po ay mababasa. Ito po ang ibig sabihin ng pagkabaliktad po nito. Ito po ay ang kondisyon. Kaya po nakabaliktad ito. Ito po ay ang pag-asa na inilalaban pa po. Ibig sabihin po, hanggang ngayon po inilalaban pa ang pag-asa na makabalik po ang ating dating presidente. Ayan po, nakabaliktad po, inilalaban pa po. At nakita naman po natin, babae ang lumalaban. May infinity. So, alam na natin ay binalaban siya ng kanyang anak, ng ating vice president, at nagsisignifies din po ito ng inang bayan. Ayan po. So, nakikita po rito na hanggang ngayon po ay lumalaban pa. Ibig sabihin, nandun pa rin po siya. Nakita niyo po ito. Siya po ito, ang ating dating presidente. Makikita nyo po na napakatatag niya. At maniwala kayo sa hindi, dito po sa tarot na ito, magkakaroon po ng maraming parang kumbaga, tinatanggalan siya ng power, kusang bumabalik ang power by means of loving. Ibig sabihin po, dito nakakamtan ng ating dating presidente ang katarungan sa mga taong nagmamahal sa kanya. Kaya ayun, meron po siyang hawak. Ito ay hawak ng pag-asa. At yung munting mundo, ito yung bansa natin. Sa makikita nyo po rito, ang liit lang po ng bola, pero ito po ay gold. Nagsisignifies po ito ng isang malawakang pagmamahal na magmumula dito sa sinasabing katatagan niya na magbibigay ng lakas ng loob para ibalik sa kanya ang kapangyarihan. So, malawak yun. Maaring yun ay nakuha niya at na-captured niya po. Maaring ito ha, ang ibig sabihin nito, na-captured ng ating dating presidente ang pagmamahal ng masa na pinipilit na tanggalin sa kanya. Ito yung mga taong binigyan niya ng tulong. Ito yung mga tao na iniangat niya, hindi lang po sa politika, pati sa financial matter. Itong mga taong ito ay muling magbabalik para po siya ay parangalan at mahalin kung sino man po ito. Mga nagtalikod sa kanya, mga bumaliktad sa kanya, muli pong magbabalik. Ito po ang ibig sabihin. Muling magbabalik sa ating dating presidente ang mga taong dati niyang natulungan na kumaliwa sa kanya dati o tumalikod. Ngayon po, ito po ay magaganap. Ang muling pagbabalik ng mga tao na nagpakita sa kanya noon ng pagbaliktad, ngayon po ay muling magbabalik at magmamahal po sa kanya. Ito po ay sabi ng tarot. Isang kawani ng kanyang anong tawag dito? Samahan o politika o ano paman. Ang nagtatraidor at whistleblower, parang ganon. Ito po ang ibig sabihin nun. So, mag-ingat po. Mag-ingat po ang lahat ng
Duterte family kasi may isa pong lumalabas dito na nasa loob din po ng inyong nasasakupan ang whistleblower or parang naglalabas ng mga impormasyon. Ito po. Yan. Ako po yung nagbabasa lang ng tarot. Pero, huwag po kayo mag-alala. Kasi, dito ay ang muling pagsikat at pagbango ng mga pangalan at apelido ng mga Duterte. Ilalaban po sila ng bansang Pilipinas at ng mamamayan all over the world. Naalala niyo po yung huling tarot ko na sabi ay gagawa siya ng isang kasaysayan sa sa buong mundo na maaaring matatak sa history ng Pilipinas at kikilalanin sa buong mundo. Hindi po ba nangyari? Ngayon po, ito naman po, isang magandang pag-asa na dapat mapag-isipan ng mga kalaban ng mga Duterte. Ito po'y panawagan ha. Tarot po ang nagsabi. Panawagan po ito na darating ang panahon, mas babango pa ang pangalan ng mga Duterte at kikilalanin sila sa ang sulok ng daigdig. Kaya ito po'y panawagan. Yung pong lahat ng mga sa tingin ninyo ay may mga papasok sa politika. Tandaan nyo po, kung kayo po ay nasa politika at gusto ninyong tumakbo, ay umiwas na lang po sa issue ng Duterte. Kasi po, mamahalin ng sanlibutan ang pamilya ng Duterte. Come what may, nasa kapalaran po nila. Sa ngayon po talaga magulo ang sitwasyon. Yung mga nagtatanong po, ayon po dito sa tarot, ang ating dating presidente ay ayaw nang patakbuhin ang kanyang mga anak. Ayan, kaya siya nakaganyan. Kumbaga, ayaw na niya ng gulo. Hanggat maaari, ayaw na niya ng gulo. Pero, yun nga po ang sinasabi ko sa inyo, sa pansamantala po ito, na titigil ang kanilang mga mundo dahil nga po inaasikaso, maarahil ang kanilang ama, maaring nadidismaya din sila sa mga sitwasyon ng batas. Pero, dito po ay mababaliktad ang sitwasyon. Dahil dalawa sa anak ng ating dating presidente ay tatakbo sa pinakamatataas na posisyon ng politika ng Pilipinas at ito po ay taong bayan ang maglalagay. Tandaan niyo po yung prediction ito. Maging ang isang sitwasyon ay hindi makakapigil dahil ibabind o parang mag-asawa na pagsasamahin ang puwersa ng mamamayan at ng pagiging makabayan talaga. Lalabas ang pagmamahal ng tao sa kanila. Hindi lang sa politika, kung hindi sa legacy na sinasabi. Wow! Ako po'y nagbabasa lang ng tarot, ha? Ayan po. Ayan. Kaya huwag niyong pansinin kay baliktad o hindi. Basta ang mahalaga, ang magaling na psychic po, wala iyan sa posisyon. Wala iyan sa baliktad o pag ganon. Dahil ang psychic nagsasabi ng totoo. Nakita niyo ho ito? May isang bansa ho ito, nagsisignify so ito ng isang bansa na gumagawa ng isang malawakang tulong. Isang bansa na lalabas po na tutulong upang ang ating dating Pangulong Roa Duterte ay magkaroon ng tamang hustisya. Isang bansa, malaking bansa. Huwag matakot. Ito ay yung pamilya ni dating presidente. Ito ay natatakot kung ano ang kalalabasan. Actually, maganda ang kalalabasan. Sabi ko nga sa inyo baka maging bayani pa ang ating dating presidente. My gosh. Malapit na po ang pagdidiwang ng Pilipinas. Isang perma na lang po ang hinahanap. Makakalabas ang ating dating presidente. Sabi ko nga po sa inyo, yung pirmang iyan ay napakahalaga kung kanino man ho yung pirmang yan. Yun na lang po ang hinahantay. Na sana po ay huwag ipagdamot. Kapag ipinagdamot, mawawala ang pagmamahal ng bayan, nabubulol ako, bayan at ng taong bayan. Iba po yung bayan, ang bayan, itong ating Pilipinas. Ibig sabihin, mayroon tayong divine
divinities na pagmamahal ng inang bayan. Yun ay hindi nakikita, yun ay mga himala or mga suporta galing sa bayan at mga taong bayan. Itong mga taong bayan na to, kapag pinagdamot ang isang perma, hindi ko alam kung anong perma ho yun kasi tinta ho ang ibig sabihin yan. Ay lilikha ng isang malaking kabiguan sa taong bayan. At iyon ang magiging hudyat ng pagbagsak ng isang pamumuno. So sana wag pong ipagdamot para lahat everything is okay. Ito po ay tagumpay. Mararamdaman po natin ang tagumpay. Kaya lang po sana bilisan. Kasi po, itong tagumpay na ito ay kinakailangang buhay na maiuwi ang ating dating presidente. Kasi po dito, lumalabas na ang kanyang karamdaman ay nagpapahirap sa kanya. So, ito po ang karamdaman po ng ating dating presidente ay nagpapahirap sa kanya. So, kailangan po siyang maiuwi agad at sana naririnig tayo ng kung sino man yung dapat daw pumirma. May perma lang kung kailangan. Yun ang sinasabi dito. Para mailabas ang ating dating presidente, hindi ko alam po kung ano yun, basta ako nagbabasa lang ng tarot. Ito ay maglilikha kasi kapag ang ating dating presidente po, ayan po, ay nawala, knock on wood, kasi po ay may nakita po ako dito na pagdurusa ng kanyang karamdaman. Pag ito po ay nawala, ito po ay magsisilbing pagbagsak ng isang pamumuno ng buong angkan ng namumunong yun, kung sino man po siya. Kaya sana po ay magkatulong-tulungan na maibalik ang ating presidente ng buhay. Actually, for the first time in the history, nakalagay dito, ng isang ICC. Ayan. Bakit po sinabi kong ICC? Isang malaking pundasyon, asosasyon. Pundasyon. O itong, nakita nyo naman, may malaking tower. Nagsisignifies ito ng ICC. At nakikita nyo, ang dalawang tao. Dalawang tao pa lang ang lumalaban. Ang ina ay ang anak na babae. At ito po ay, kaya nakaganyan po siya na pula. Yan, pula. Kahit mahaba, dalawa po yan, nagsisignifies po siya ng isang lalaki at sa isang babae. Kahit po yan, ang picture niyan ay mahaba ang buhok or hindi. Ito po ay nasa pagbasa. Ang ibig sabihin po nito ay lumalaban talaga. At maniwala ho kayo, 1, 2, 3, 4. 4 na voluntaryo na namumuno sa ICC, hindi ko alam kung sino po ito kasi matataas, ay bumibilib. At nagtataka. At sa ngayon, sila man ay hindi makagalaw dahil natatakot sila sa impact ng reaksyon ng mamamayan. Kaya, lumalabas po rito na maaari tayong magdiwang. Maaari pa lang kasi pinag-aaralan pa. Kasi mayroon pang kailangan pong isa lang perma. Okay na, wash ang lahat ng problema ng ating dating presidente. Wow. Sa kaguluhan ito ng ating na nangyayari sa ating dating presidente, tapos sa mga kaso-kaso, may isang tao na lihim na ayaw talaga pong makawala ang ating dating presidente. Kaya lahat ginagawa niya, may mga patalim. Naku, sino ito? Pero I doubt it kung sino man ho kayo. Wala ho kung mini-mention na pangalan kung sino ka man na ito ayaw na ayaw niyang makawala ang ating dating presidente. Sorry to say, mukha pong magiging bigo ang inyong kagustuhan dahil magjo-join po ang ibang bansa. At mukhang maiipit ang malalaking may concern doon sa kaso ni Tatay Digong na tinatawag natin sa ating bansa. Mukha pong mag-giveaway sila. So, kung ako sa kanya, kung sino man tong tao na to, isang taong to na ay talagang mapakawalan ng ICC, ang ating president, dating president, wag na lang siyang mag-oppose. Makitulong na rin siya. Kasi ito, lantarang
Ito po ay lantaran at voluntaryong pagdating ng tulong at pag-asa sa ating dating presidente ng Pilipinas. Ibig sabihin po, maraming bansa, maraming presidente ang tutulong sa ating dating presidente. Lalo na po at lumabas dito na may bagong pag-asa. Malakas ang loob ng ating Vice President. Actually, kinagigiliwan na siya ng mga tao doon sa ibang bansa. Kaya ang tawag po dito, hindi, again and again ha, binabasa ko lang po ang sa tarot. Kikilalanin ang Pilipinas dahil po sa sitwasyon ng pagmamahal ng Pilipino sa kapwa niya Pilipino, sa ipakikita ng parating, ito po'y parating, kaya nakaganyan yung kabayo, parating na pagsasama-sama ng mga Pilipino sa isang lugar na dadaigin pa po ang people's power. Ito po yun. Nangilabot ako. Ba yan? Ito, again po ha, bumabasa lang ako. Ako'y tagabasa lang, kung alam nyo lang ho, ang hirap ng magbasa, lalo na politika po ito. Nakita nyo po ito? Dalawang magandang balita ang ating maririnig sa ating sa case ng ating dating Pangulo. Kasi hindi po ito balita na ano, kumbaga, balita ito na magbubukas ng mata sa mga nanghuli sa kanya na sino ba itong taong ito? Bakit parang kami pa yata ang mapapasama sa sitwasyon? Ayun po, yun po yun. Kaya po yung mga ito po ay banyaga po ito. Pagdidesisyon ng mga banyaga na nagdadalawang isip, na naguguluhan at ngayon ay parang sila mismo ay hindi makagalaw dahil na rin po sa reaksyon ng nangyayari. Lalaban talaga. Talagang lalaban po ang ating Vice President. Siya po talaga ito. Talagang ilalaban niya, which tama naman. Hantay-hantay lang po tayo. Hantay-hantay lang po tayo at sana yung kalusugan po ni dating president po ang talagang aking inaabataan ba yon? Yung parang malalim ang aking iniisip na dapat siyang mabantayan. Yung health po talaga niya. At itong mensahe na ang gusto po kasi dito sa mensaheng ito, iparating sa ating mamamayang Pilipino, natanggap daw po niya kung ano ang magiging kapalaran niya sa kamay ng mga humuli sa kanya. Ang lungkot naman ang balita yun. Yun po is siya, kung magsasalita ang ating dating presidente, ang sabi niya, tanggap ko kung ano ang kalalabasan at yun ay tatanggapin ko ng buong buo. Ayun, yun ang sabi niya. And again, sabi ko nga sa inyo, may kumikilos na isang napakalaking tao, malaking isang bansa, dahil nakita niya talaga po ang pagmamahal ng taong bayan sa ating presidente. Ayan o. Hindi ko po alam po ano po ito. Isang pagbagsak ng isang tao na kilalang kilala. Bakit naman ito lumabas dito? Diba Leon? Ito po ay nakaupo sa isang politika. Ito po ay may kinalaman sa ating dating presidente kasi po siya naman ang hinuhulaan ko. Bigla po itong lumabas. Ito ay pagbagsak ng isang tao na napakatindi, napaka-powerful na tao. Ayan po ha, wala pong binabanggit kung sino man ito. Babagsak po ang kanyang political career at baka po dumating ang time, kamuhian siya ng sanlibutan. Ito po ay isang politiko na may dahilan at may kinalaman sa pagkakahuli po ng ating presidente. At again and again, bulol ako. Ako yung nagbabasa lamang ng tarot. Hindi ko po alam. Yan po, pagbagsak. Again, health po talaga ang problema ng ating tatay, ha? Siya, okay siya tanggap niya. Nakikipaglaban ng anak niya, bilib siya sa kanyang anak, pero ang kalusugan niya. Yun po ang ating bantayan, ang kalusugan niya. Natatakot po ako na baka ang kalusugan niya at ang depresyon, ang pagka-depress lang naman po niya gusto niyang maiuwi siya sa Pilipinas. Yun lang po talaga ang hiling niya. Wala siyang pagmamalinis na ginagawa sa kanyang sarili, kaya ngayon nakatalikod siya. Tinalikuran na niya lahat ang yaman basta makabalik lang siya sa Pilipinas. Yun lang po. Pinasa na no?
At wag ho tayong mag-alala. Darating ho ang pag-asa. Yung ito po ay impeachment ha. Impeachment po ito. Usaping impeachment naman po. Lumabas po dito. Maling move ang gagawin ng mga tao na itutuloy ang impeachment. Maling move po yun. Alam niyo kung bakit? Kawawa po ang magsasagawa ng sinasabing impeachment. Kasi, nakita nyo, ang taong bayan ang maghuhusga at mawawalan ng tiwala sa kanila. Dahil sinunod-sunod na nila ang sitwasyon sa pamilya ng Duterte. Kaya, isang malawakan, ito po'y panawagan again sa mga nakaupo, na pag-isipan ang mga ginagawa. Kasi ang pagmamahal ng taong bayan ang magiging kalaban po. At wala nang boboto sa ating mga politiko. Kasi po, mukhang nagkakaisa na po ang taong bayan, galit man o hindi galit sa ating dating Presidenteng Duterte. Dahil po sa napansin nilang bias daw. Kaya ayan may isang tao na naggaganon daw. So, nagtatrabaho tapos may isang niluluto. Ibig sabihin, may bias system. Yun. Sa salitang ano po yun tarot, interpret ko. Kaya, ang taong bayan po ay, ang lahat po ng magsasagawa ng tungkol sa mga impeachment o tungkol sa mga at pagdagdag pa ng mga idadagdag na problema sa mag-ama, naku po, pag-isipan po natin. Kasi po, taong bayan na po, baka wala na pong maniwala sa ating politikang sitwasyon. At kasama nito ang pagkabagsak ng mga politiko na magsasagawa ng lahat. Ito po nabasa ko lang po sa tarot ha. Kaya nga po ako'y nagsasabi sa inyo para pantayin natin ang sitwasyon. May isang papel na parating sa pamilya ng Duterte doon na magbibigay ng isang malaking laban sa kanila. Ito po ay maaaring isang papel na ilalagay sa korte para mapalaya po ang ating dating Pangulo. Ayun ang lumabas. Well, unahin po muna natin itong mainit-init pang balita. Meron na naman pong bansa na bumitiw sa International Criminal Court. Ito po ay ang bansang Chad. Ang bansang Chad po ay ang pang-apat na bansa na galing sa Africa na nagbigay notice na sila ay bibitiw na sa ICC. Bago po ang Chad, 3 African states, ang Burkina Faso, ang Mali at ang Niger ay nagsabi na sila ay bibitiw na rin sa ICC. Bago nga po yan, ang Burundi at ang Pilipinas ay tapos na po yung proseso ng pagbibitiw. So ngayon po, meron din mga bansa na nagsabi na bibitiw sila pero binawi. Yan po ang mga bansang Hungary, South Africa, and Gambia. Ako po'y naniniwala na ang susunod na bibitiw talaga ay magtutuluyan ng bibitiw ang South Africa at ang Gambia kasi nung minsan nagbigay na sila ng notice na bibitiw sila. So ito pong mga pag-withdraw, lalong-lalo na nagaling sa African states, sa tingin ko hindi naman po yan dahil sa banta ng Amerika na talagang kailangan mga kaalyado nila ay bumitiw. No? Karamihan naman po itong mga African states na ito ay hindi naman talaga alyado ng Amerika dahil mas malapit ang kanilang relasyon sa mga European states na sumakop sa kanila at ang dahilan kaya sila bumibitiw ang tingin nila patuloy na pananakop sa kanilang pagiging soberenya mga bansa ang pagiging miyembro ng ICC. Gaya nga na sinasabi natin sa kaso ni Tatay Digong na hindi dapat ng ICC ang siyang maglilitis sa mga kaso na di umanong nangyari sa ating teritoryo dahil tayo isang malaya at soberenyang bansa, kinakailangan mga Pilipinong hukuman ang maghahandle niyan. Pero itong Chad withdrawal po, sa tingin ko, isa pa lang ito sa marami pang mga bansa na bibitiw. Ang prediction ko nga po, South Africa, Gambia, dahil minsan na sila nagbigay ng notification, ay tutuluyan na. At matapos yan ay yung iba pang miyembro ng African Union. Meron pong 55 states na members ng African Union. At kung bibilangan nyo po, 4, 5. Tapos yung South Africa at saka ang South Africa at saka ang Gambia ay nagbigay na. So dun sa 55 na yon, less 7, ang natitira po ay 48, no? So sa tingin ko sa 48 states na yan, baka halos lahat sila ay bumitiw na sa lalong mabilis na panahon. Sabihin na lang natin na bago pa nagbanta ang Amerika na kinakailangan talagang brick by brick buwagin ang ICC, itong mga African nations nito ay nagrereklamo na sila ay pinagdidiskitahan ng ICC na para bagang wala nang ibang pwedeng malitis. Kaya naman naginawa ng dating prosecutor na taga-Africa, kinasuhan nga si Tatay Digong para sabihin, meron kaming Asyanong linilitis, hindi lang mga Aprikano. Pero a bit too late kasi mga bagong kaso na
nasasampa sa ICC at yung mga warrants of arrest na ini-issue ay laban lahat sa mga African nations. Tayo nga lang po at di hamak na hindi African nation na lately ay sinampahan ng kaso. Maliban na yan doon kay Putin at saka kay Netanyahu na alam naman natin na hindi nila mahuhuli kasi hindi sinisuko ang kanilang mga tao ng kanilang gobyerno, di gaya ng gobyernong bangag na sila pang nagsuko sa ating mahal na Presidente Duterte dyan sa ICC. O nga pala ho, kumakalat ng chismis na si Senator Bato de la Rosa daw po ay naaresto, no? Wala pa pong kumpirmasyon. Pero sa tingin ko, hindi talaga sila magbibigay ng kumpirmasyon kung tuloy yan o kung totoo yan at diretso nang ipadadala sa dahig. Eh ako naman po, dahil kaibigan naman natin si Bato, no? Handa naman po tayo na magbigay ng tulong kay Senator Bato. Kung hindi ngayon po, kasi ngayon ay nag-aantay pa rin ako ng decision sa asylum ko para magkaroon ng travel document. Kinakailangan kasi ng travel document o passport para ikay mag-abogado sa ICC dahil tatatakan doon ang iyong visa bilang ICC counsel. Na-revoke nga po yung aking visa yung passport ng gobyernong Pilipinas. Inaapila ko po yan, o di naman kaya, inaantay ko yung decision ng Austria dahil kapag ako'y nabigyan ng asylum, ibibigyan din ako ng travel document. Pero nakipag-ugnayan na po ako, dati-dati pa, na meron akong mga pinakilalang abogado na sa kampo ni Senator Bato at handa naman po silang saluhin si Senator Bato kung totoo na nahuli na siya at papunta na siya dito sa dahig. Huwag po kayo mag-alala. Come to think of it, bagamat alam ko ang sentimiento ni General Bato, si Senator Bato, na ayaw niya magpakulong, lalong-lalo na dahil walang jurisdiksyon ng mga dayuhan sa ating mga nasyonal, siyempre, kahit papano, kung totoong naaresto si Senator Bato at ginawa naman niyang lahat para hindi siya maaresto, meron ng kasama ngayon si Tatay Digong doon. At least dalawa na silang maghuhuntahan doon, bagamat alam ko na hanggat maaari, ayaw talagang magpasakop sa jurisdiksyon ni Senator Bato sa jurisdiksyon ng mga dayuhan, gaya na hanggang ngayon, talagang pinagpuputok-butsi ni Tatay Digong ang pagkakaroon ng jurisdiksyon ng mga dayuhan sa ating mga Pilipino. Gaya rin ng sentimiento ng mga members ng African Union na isa-isa nang bumibitiw sa ICC. So anyway, yan po ang latest sa ICC. Ulitin ko lang po na hindi automatic na kung mauubos ang membership ng ICC, mapapawala na si Tatay Digong. Sa totoo lang po, yung mga bansa ng European Union, dahil sila naman talaga ang nagpasimuno nitong ICC, mananatili pong mga miyembro yan. Miski sila lahat ay mga kaalyado ng Amerika. At kaya naman nilang sustentuhan yung korte. Pero ang implication po, kung karamihan ng mga bansa ay bibitiw na sa ICC, mawawalan ng moral ascendancy ang ICC bilang isang international court. Hindi na siya tatawagin international court, siya tatawagin ng European Court of Criminal Law, no? European Court of ICC, International Criminal Court, maging European Criminal Court kasi puro Europeans lang matitira dyan. At pangalawa, siyempre, yan ay magbibigay dahilan para mag-isip nga ang mga judges ng ICC, ano bang paraan para mapanatili na maging miyembro ang mga bansang kasapi sa ICC. Kung ang number one na reklamo ng mga miyembro ng ICC ay dahil naghihimasok ang ICC sa mga bagay-bagay na nakakareserba sa mga lokal na hukuman, ayan, pwede nilang sabihin, tama naman na itong kaso ni Tatay Digong dahil hindi nasunod ang ICC, na hindi siya hinarap muna sa Philippine courts, ay dapat siyang mapalaya. Gagawin itong desisyon nito para nga makumbinse yung mga bansa na hindi pa nagbibitiw, na huwag muna magbitiw, dahil bagamat nagkamali ang ICC sa pre-trial chamber na maghimasok sa jurisdiction ng mga lokal na hukumang Pilipino, ayan, pwede naman sabihin na nagkamali kami at dahilan para yung mga bansang umalis na or aalis na ay magbago ng isip. Yan ay kung gusto nila magpatuloy pang ICC. Pero kung sila magmamatigas, talagang malalagas. Pag nalagas, hindi lang yan magiging European Court of Criminal Court, pero mahihirapan din sila na magkaroon ng pagtutulungan sa mga estado para sa ebidensya. Bagamat alam naman natin na itong si Bangag, walang kaduda-duda na makikipagtulungan sa ICC, hindi naman nila makukuha yung ganyang pagtulong pagdating do sa mga ibang bansa na hindi nakasapi ng ICC. At syempre, yung pondo, ng kaduda-duda, kaya ng European Union sustentuhin ang operation ng ICC. Pero ang tanong, gusto ba nila? Dahil ito na nga, may problema na sila na Amerika umaatras na sa gastusin ng pagdidepensa sa Europe at tinataasan ng mga bansang Europe ang kanilang budgetary allocations para sa defense. So kaya ba nila itong karagdagang panggastos, no? Samantalang halos lahat ng European countries may problema na rin sa dumaadagsang numbers sa mga asylum seeker na karamihan naman talaga ay economic migrants. Yung mga dayuhan na gusto lang ng mas mabuting buhay sa Europa, hindi gaya ko na talaga namang dinidiinan, no? At pinipersecute dyan sa Pilipinas.